afternoon sa ating lahat. Ayan. So parang marami akong bagong mukha na nakita. Ayan. I'm so happy, I'm so glad, I'm so blessed na makakita ng bagong kaluluwa dito sa ating tahanan. Amen? Palakpan muli natin ang Lord, di ba? Sobra ang sarap ng pakiramdam na talagang sobra tayong nagpupuri sa Panginoon. Amen? So parang kulang yung energy nyo. Parang ako lang ang full of energy yata dito. Isang malakas na palakpak kay Lord. Ayan. Na may kasamang Amen. Ayan. So, praise God. So kami kahit na talagang parang natulog ako kagabi, 2 o'clock na yata. Dumating ako sa bahay mga before 12. So syempre parang nahilo ka sa biyahe, di ba? Sa hindi po nakakaalam, galing po kami sa sa isa pang gawain, sa biyaya ng Lord. Sobrang matagumpay yung gawain namin doon, yung encounter with God. Amen. Praise God, palakpan natin ng Lord. Wala pang 1 year ang church natin doon, pero nakapag-encounter na agad. At sobrang blessed po syempre ang tayong Tagalay Church. Nakailang encounter na ang Light Church this year sa mga hindi nakakaalam. Ipapaalam natin ngayon. Ayun, meron kang choknat kasi sumagot ka. Yay! Naka 3 encounter na po tayo. Praise God! Sa biyaya ng Lord, imagine, sa loob ng 13, nagkwenta, di ba? 13 years ng Light Church, first time po natin nakagawa ng 3 encounter. Kaya, sobra kasi, sabi ni Lord, malapit na akong dumating. So, yung mga hindi pa nakaka-encounter talaga, yung real encounter with God, kailangan nila to. Siyempre, ang daming nag-encounter dito. Ilan yung nag-encounter sa Tokyo? Raise your hands. Yeah, 1, 2, 3. Diba? Marami. So, talagang praise God, diba? Kasi, sabi ni Lord, we need that. Amen? So, kaya, meron pa tayong mga this coming event, mga gagawin na ganyan. Amen? So, sino ka dito? Gumaganon. Basta kasi bangot. Daming aral. Diba? So, may mga tanong tayo. What you do? Why you do? Tanong mo yung katabi mo. What you do? Dito naman, why you do? Diba? So, yan yung mga tanong natin. Dito. Sino yung maraming ginagawa rito? Walang may ginagawa. Yung sobrang busy. Walang busy dito. Grabe Kami mula 5:30 kahapon hanggang 12 o'clock, 12:30 ako na dumating sa bahay. Anong oras ba ako dumating? Nakalimutan ko na, di ba? 4:30 a.m. gumising ako. Tapos natulog yata ako 2:30 a.m. So ilang oras yun? Mahina ako sa math. Di ba? Ang dami, parang konti na lang yung tulog ko. Pero ang dami kong ginawa. Sa biyaya ng Lord. So, kami yung hindi magkanda-ugaga kahapon. Diba? Kasi, sobrang loaded sa gawain ng Lord. Yan, may kadugtong ng Lord. Diba? So, tayo dito, lahat tayo, mapa-work, mapa-bahay, mapa-school, mapa-church. Diba, pag maraming gawain, nakakapagod? Diba? Isa lang ang napagod. Diba? Talagang nakakatuwa. Isa lang. Sila lahat hindi napapagod. Bakit hindi kayo napapagod? Hindi pala pagod pala. At minsan nga, sa dami ng ginagawa natin, mapapatanong ka na lang, what should I do? How much should I do? Diba? At ito yung katotohanan sa ating mananampalataya. Maraming gawain. Diba? Especially in our ministry. Talagang marami. Ang tanong, anong gagawin ko? Paano ko gagawin to? At bakit ko ba ginagawa to? Diba? Yung mga tanong natin diba? At karamihan sa mananampalataya, sa umpisa, ang ganda.
excited. Di ba? Happy sa ginagawa nila. Pero along the way ng pagsiserve, bakit nagbago? Bakit nanamlay? Bakit biglang napagod? Kasi may mali. Kaya nawalan ng saysay, nawalan ng saya ang pagsiserve. Amen? Kaya napapatanong ka na lang sa sarili mo, am I enjoying it while I'm serving? Sino yung napapatanong ng ganyan? Pero di mo masagot. Kasi alam mo sa sarili mo, may hindi tama. Ano ang hindi tama? Gusto niyo malaman? The motive of what we do. Di ba? So, motibo. Sabihin natin, motibo. Ayan. So, ang tanong, ano ba ang motibo mo sa what we do mo? Okay? So, alamin muna natin yung ibig sabihin ng motive. So, kaya nga po, whether we like it or not, may motibo tayo. Di po ba? Pag mali ang motibo, kasi mali yung puso. Mali yung, kasi asa ng puso? Asa labas ba? Internal, di ba? Kasi, kahit maganda ang external, which is our action, ang ending nito, mali. Kaya may problem. Kaya may conflict. At may casualty. Kasi, ang motive is the intention that shapes the action. Okay? Kaya nga, ang pag-aaralan natin today is about moves the focus. O, ayan. Lilabas ko na, ha? Sabihin natin, focus. From external behavior to internal motivation. Okay? The point is about the heart behind action. Kaya napakahalaga ng motive. Saan? Sa what we do natin. Kasi we may do good outwardly, but the true value of the action is revealed by the motive behind it. Amen? Kaya nga, in life, in relationship, and most of all, sa ating ministry, real talk to. Amen? Kasi, ang result ng right or wrong motive sa what we do natin is either bad or good. Kaya nga po, motives matters. Kasi pwedeng yung motive natin today is right or wrong. Okay? Marami na akong nakitang mananampalataya. Napagod. Sino yung napapagod dito? Mabuti na lang, walang napagod. Na-burden. Wala ring na-burden. Ako lang yata yung, ano pa? Yung nag-backslide, dating backslider. Ayun, may nag-amen, di ba? Dating backslider. Bakit? Malamang mali ang motibo sa what we do nila. O hindi nila alam ang motibo ng kanilang what we do. Bakit sila nagsiserve? Bakit sila nagbibigay? Bakit sila nasa ministry? Bakit nag-church? Bakit may devotion? Puro bakit, di ba? Bakit may cell group? Hindi nila alam kasi hindi nila alam ang tamang motibo. Kasi kung alam natin ang motive at tama ang motive natin sa what we do natin, mapapagod tayo, pero hindi tayo ma-burden. Hindi tayo aabot sa burnout. At lalong hindi tayo aabot sa backslide. Diba? Kasi mismo tayo, alam natin, may right motive tayo. Kaya nga, napapagod tayo. Pero we serve joyfully. Kaya nga, ano yung team ng Mother Church natin? Ano ang team ng Tokyo? Oh, ang dami nyo nang narinig na go for more, di ba? Go for more faithfulness,
Go for more fruits. Go for more harvest. Go for more nurturing. Ano yung huling pinrich ko rito? Oh, nakalimutan na. Go for more transformations. Pinaalala ko sa inyo, ang bilis! Last month lang yun. Last month. Kasi bago tayo encounter, yun po yung tinuro ko. So tayo ba, what is our to do for more? Di po ba? Dapat meron tayo niyan. At magagawa lang po natin yung to do for more pag may right motive tayo. Amen? Dapat right yung ating what we do. Dapat naka-align kay God. Naka-align to please God. Amen? At matatagpuan nga natin, ayan na yung message natin. Sabay-sabay natin basahin. 1 verse lang yan, pero 10 points yan. Joke. Sabay po tayo. Okay, 1, 2, 3. Therefore, Amen. Hindi tayo sabay-sabay, di ba? Pero alam natin, naunawaan natin, di po ba? Napakasarap na alam natin, pag may tamang motive kasi tayo, magagawa po natin to. Kaya nga, tatanungin natin ang sarili natin. Tanungin mo yung katabi mo, what is your motive? Amen? So, before we start, let all stand and let us pray. Hallelujah, Lord. Once again, we want to thank you, O God, sa araw na ito. Tunay nga po, Lord, na you are so good sa buhay ng bawat isa. Maraming pong salamat dahil alam po namin, Lord, na sa bawat ginagawa namin, ikaw yung kasama namin, ikaw yung nangunguna ka pa. Kaya nga po, Lord, alam namin na magtatagumpay kami because of your love. Maraming pong salamat sa buhay ng bawat isa na nandito at makikinig ng iyong salita. Ikaw po ang mangusap sa kanilang puso at uuwi kami na baon-baon namin ng salitang ito at gagamitin namin sa aming buhay. Muli po, Lord, we give you all back the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name I pray. Amen. Ayan, we can sit na po. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Okay. Ayan. So, ang supulat po ng ating message today, walang iba kundi si Paul. Yes. Sinulat po ito ni Paul sa church in Corinth. So, a church of Corinth surrounded by worldly culture. Idolatry, pride, and division. At yung situation ng mananampalataya dito is struggled with selfishness, pride, misuse of freedom, and question about food offered to idols. Di ba? Makikita po natin yan sa mga previous verses yan. Kaya tinuruan sila ni Paul, yung mga believers dito, na dapat they must think beyond personal preference. And Paul addressed food offered to idol. Di po ba? And the use of Christian liberty. Kasi nga tayo mga mananampalataya, pinalaya na tayo. Amen? Kaya, some believer ask, is it lawful? Sabi niya, lawful ba to? Kaya si Paul, binalikan sila ng a better question. Is it lawful? Sabi ng mga believers. Sabi naman ni Paul, does is glorify God? Yung ginagawa mo ba ngayon, nag-glorify si Lord? Yun ang a better question eh. Ano yung nagagawa mo ba ngayon? Nakakalugod sa Diyos? Ito rin yung same question sa ating mananampalataya. Yung ginagawa mo ba ngayon kay Lord, nag-glorify siya? Amen? Kasi nga, God is not just looking at what we do, but why we do it. Kaya nga, the motive
from what we do really matters to God. Kasi kahit ikaw pa ang lahat ng gumawa dito, mula umaga hanggang gabi, ikaw naglagay ng silya, nagkumanta, nagluto, naglinis, lahat na ginawa mo na. Pero pag mali ang motive, sayang ang lahat. Walang saysay ang lahat ng ito. Why? Kasi God sees everything. And God knows everything. Siya lang ang tunay na nakakaalam ng motive sa bawat ginagawa natin. Amen? Kasi kung mali ang motive, sayang lang. Di po ba? Sino yung naalala ko si Pastor EJ? Nakakasabay ko yan eh. Nagpapahatid pa ako sa Eki pagpupunta ako ng Shinmatsudo. 9 o'clock sinusundo na, nanunundo na. 'Di ba? Nanunundo, tapos gigising ng maaga, 'di ba? Magda-drive. Syempre kasama si Sab dyan dahil siya, nasa side siya ng driver, 'di ba? Manunundo, magpa-practice dito, kakanta, tapos siya pa ang huling uuwi. Kasi iuwi niya yung mga gamit na dadalhin, basura, 'di ba? Basura ng church. Siya lahat ang gumagawa nun. Nandito siya. Paano kung mali ang puso niya? Baka after 1 month, lalabas dito yan. Pupunta sa ibang church. Hirap naman sa Light Church. Pero palakpakan natin ang Lord sa buhay ng ating Pastor EJ. Hindi nagsasawa. Mga 3:30 gumising yan kahapon. Ng madaling araw. Kasi nga pumunta kami ng Gunma. Nag-drive. Hinatid pa si Pastora Lisa sa Nishikasay. Pero makikita natin, ano ba ang motibo ng puso niya? 'Di ba? Hindi niya alintana ang pagod. Amen? Pero, kung mali ang puso niyan, magwawala yan. At mawawala. Bakit? Wala namang sahod Free. Amen? That's why, yun yung gusto kong mangyari sa bawat isa sa atin. Yung mawala yung Batman. Hindi nyo kilala si Batman. Ba't ako? Batman, di ba? Slow. Di ba? Kailangan mawala si Batman sa church. Di ba? Ba't ako? Di ba? Di ba? Dapat Wonder Woman or Darna tayo laging lumilipad sa gawain. Di ba? Walang Batman dito. Darna lang. Amen? Kaya, praise God, alam natin, aayusin ng Lord ang puso natin. Kaya, my first point is the purposeful activity. Okay. So, sa Tagalog, makabuluhang gawain. Sabi ni Paul, di ba? Therefore, sa mga nag-aral ng preaching clinic, pag sinabing therefore, may concluding word connecting sa previous verse. Okay? So, yung tinutukoy ni Paul dito is yung lahat ng itinuro niya about Christian liberty. At yung pag-o-offer ng pagkain sa idols. Yung conscience, yung responsibility, and avoiding causing other to stumble. Okay? Kaya nga, sinamarize ni Paul yung lahat ng itinuro niya sa kapatiran. Ang ibig niyang ipaunawa dito, bilang mananampalataya, dapat yung decision nila flows from biblical principles. Amen? Not selfish desires. Kaya nga, dinugtungan niya ng whether you eat or drink. Sa madaling salita, in any circumstance or situation, no matter what it is, the same principle. Okay? The same principle yung i-apply natin. At yung it dito, it refers to normal daily activity.
Kaya yung context dito is the issue of real food. Totoong pagkain. Kasi may dalawa tayong food, di ba? Physical food, tsaka spiritual food. So dito talaga, real food, yung physical. Ang tinutukoy niya rito yung meat. Kasi eating meat possibly associated with idol markets. At ang ibig sabihin ni Paul sa kanila, eat freely with thanksgiving. Di ba kasi sabi sa Bible, lahat ng pagkain nilinisan ng Lord, wala nang marumi. Pero, sabi niya ganon, eat freely with thanksgiving if it harms no one. Kung wala kang maapektuhan. But, refrain if it causes others to stumble. Huwag mo nang kainin kung may stumble sa gagawin mo. Amen? Ito yung gusto ipaunawa sa atin ni Paul. Or drink. This is another ordinary necessity of life. Diba? Sino yung dito hindi umiinom? O, nakita ko, inom siya. Diba, lahat tayo umiinom? Umiinom ng kape, umiinom ng tubig, umiinom ng juice. Kasi we need that. Ginagawa natin yan everyday. Diba? Diba? Lahat yan. So, ang gusto niyang ipaunawa ni Paul, ang mananampalataya, hindi lang major spiritual moments, but daily habits belong to God. Diba? Kaya nga, even common physical act fall under spiritual accountability. Kaya nga, even ordinary action matters spiritually. Amen? Kaya inumpisahan ni Paul sa common daily activity. Kasi lahat tayo kumakain, umiinom. Sino ayaw kumain dito ng 1 week? Diba? Ayaw uminom ng 1 week. Wala, diba? Basic routine natin to. Kasi lahat tayo umiinom, kumakain, hindi pwedeng mawala sa daily routine natin. So, ipinakikita sa atin ng Lord that everyday activity matters to God. Amen? Ito yung gusto ng Lord. Hindi lang yung sacred moments natin, yung nag-worship lang tayo. Ang sarap-sarap. Nasa presensya tayo ng Lord. Pero pagdating sa pagkain, baliwala na. Diba? Dapat every daily activity natin belong to God. Ang tanong, purposeful activity ba yung mga what we do natin ngayon? Tayo lang ang pwedeng sumagot. Tayo lang ang pwedeng mag-evaluate. Tayo lang ang makakapag-examine sa lahat ng what we do natin. Kaya napakahalaga ng evaluation. May self-examination tayo every day. Kasi nga, God examines motive. The issue is not merely activities, but our purpose sa lahat ng what we do natin. Amen? Tandaan natin, God is not only watching our activities, He is weighing our motives. Tinitimbang niya kung ano yung motibo mo, kapatid. Kasi people sees what we do. But God sees why we do it. Amen? Kaya nga, importante na alam natin yung motive sa lahat ng ginagawa natin. Sa lahat ng what we do natin. Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga na alam mo yung motibo mo. Amen? Kaya nasabi ni Paul to sa kanila, kasi ang gusto ni Paul, we must not concern about their own good, but for the good of others. Yun yung gusto ni Paul. It's not about their conscience, but other conscience. Kaya dapat ito yung purposeful activity natin.
we're concerned for the good of others. Iiwasan na natin yung mga bagay na pwede silang ma-stumble. Okay? Halimbawa, hindi na natin kakainin kung may stumble sila. Hindi na natin iinumin kung may stumble sila. Iingatan na natin yung pagkilos natin kung may stumble sila. Hindi na tayo magsasalita kung may stumble sila sa sasabihin natin. Di po ba? Ito dapat ang dahilan ng ginagawa natin. Dapat ang main concern natin is yung wag may stumble ang iba. Ang main concern natin is yung good for others. Remember, what we do is an opportunity to worship God. Diba? Tinuro sa encounter yun. Worshiping is not only we're singing. Worshiping is about what we do. Di po ba? Kasi what is the sense na ginawa na natin ang lahat ng what we do natin, pero mali pala yung motive. Sayang, di ba? Kasi, at the back of our mind, nagmumurmuring pala tayo. Nagmumurmuring, nagko-complaining. Sayang. Kasi, napagod ka na, na-stress ka pa, tapos wala ka pang joy. Di ba? Wandering to, hindi to worshiping. Para kang nasa ilang, nagwa-wandering sa wilderness. Amen? Sabi sa Deuteronomy chapter 12 verse 7, there in the presence of the Lord, your God. Di ba? Sabi nga ng ating worshiper kanina, you and your family shall eat and shall rejoice in everything you have put your hand to. Because the Lord your God has blessed you. Amen? Kung tama ang motibo natin, ano mangyayari? God will bless you. Baligtarin natin. Kung mali ang motibo sa what we do mo, ano mangyayari? Papaluin ka. Walang pagpapala. Amen? Very easy lang. Ibig sabihin, pag tayo ay talagang may tamang motibo sa lahat ng ating ginagawa, the Lord our God will bless us. We are called to rejoice together in everything we do. And enjoying the blessing na binigay ng Lord. Amen? Pero kung mali nga po ang ating motibo, babalik na naman tayo doon sa walang pagpapala. Kaya nga, mahalaga yung may right motive tayo sa lahat ng behind ng ginagawa natin. We live intentionally, work faithfully, speak wisely, and serve joyfully. Kasi we know exactly why we serve God. Kaya yung ending nito, we serve with gladness. Kasi we do a purposeful activities. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Amen? Kaya nga po, uulitin ko, God is not only concerned with the deed, but with the motive behind the deed. Even ordinary acts like eating and drinking become purposeful activities when done for His glory. Amen? Ayan. And my second point is, ayan, the proper action. Okay, this time, pinalawak ni Paul. Kung una, whether you eat or drink naman, dito naman, this time, whatever you do. Diba? Whatever you do. Pag sinabing whatever you do, ayan, do it for the glory of God.
Di ba? Tama naman eh. Whatever you do, ibig sabihin, pinalawak niya na. Yung lahat ng gagawin mo daw. Hindi lang yung kain, hindi lang pag-inom. Even your words, your choices, your decision, your worship, your relationship, your service. This time, all matters to God. Kanina, what you eat and drink lang, di ba? So ngayon, whatever you do, lahat, dapat, lahat ng ito, live in a way that honors God. In both ordinary and important daily with proper action. Meaning, anything and everything, no part of our life is excluded from God's concern about what we do. Ito yung pinapaintindi sa atin ni Paul. Kasi baka hindi pa natin naiintindihan. Sabihin mo sa katabi mo, pinapaintindi ni Paul sa atin. Di ba? Sa lahat ng area ng buhay natin, kailangan nating sumunod sa Diyos. At pag sinabing do, meaning to make, to perform, to produce. At pag si Lord ang nagsabi ng do, meaning doable. Amen? Kaya nila, kaya natin. Sabihin sa katabi mo, kaya mo yan. Kaya ang mananampalataya dapat puno ng pananampalataya. Pag may pag-asa, may pananampalataya. Okay. Kasi faith is lived through action. Kasi nga sabi ni James, faith without work is? Oh. Di po ba? Faith is lived through action. Christianity is not only belief. It is demonstrated in every action. Ang tanong, proper ba yung action natin? Kasi kung may proper, may improper. Diba? Madali lang yung ating lesson today. Okay? Palakpan natin si Lord. Tandaan po natin, lahat tayo may faith. Kaya dapat makita sa atin yung faith. Okay? Why? Diba? Kung ang motive natin is wrong, sayang lahat ng ginagawa natin. Sayang yung pagod mo. Sayang yung effort mo. Si bro, galing pang Kawaguchi yan. Alam ko. Diba? Yung iba dito, galing ng Tokyo. Galing ng Chiba. Diba? Kung iba-ibang lugar. Tapos, yung sayang yung pamasahe, energy. Tapos, wrong motive. Aray mo! Diba? Ang ending nito, tiredness instead of gladness. Emptiness instead of fullness. Amen? May maikling kwento lang ako. Alam ko makaka-relate kayo dito. Naalala ko, nung bago pa lang ako nililigawan, Nox. Grabe naman. Aray mo! 23 years ago na to, okay? Nabalikan ko lang. Nililigawan ako. So, super bait. Super sweet. Super maalaga. Super effort. Kala ko nga si Superman na. Niligawan talaga ako. Single mama ko noon. Pati yung anak ko niligawan. Inalagaan. Binantayan.
todo effort, financially, emotionally, physically. Nag-intay ng matagal. 3 years. Conservative si Pastora Myra. 3 years ako nilagawan. So, nakuha yung matamis kong oo. Okay? Eto ang istorya. Nung maging mag-asawa na kami, nakasama ko na sa bahay, nagbago. Super nabaligtad. Yung dating boy bait, sino si boy? Si boy bait, naging boy askad. Boy bawang talaga. Si dating boy maalaga, may nakaka-relate, kaya siya sumasagot. Yung dating si boy maalaga, naging boy galit. Di ba? Yung dating boy malumanay, naging boy pressure, high blood. Laging high pressure laging na high blood di ba? So, ang ending, nagkahiwalay din kami. Same din sa ating pagsiserve. Di po ba? Kung mali ang motive natin, may hidden agenda sa pagsiserve natin. Gusto ko lang, maraming youngers dito. Baka nagsiserve lang dahil gustong magpa-impress kay girl. Nagpapa-impress si boy. Ayan. So, kasi mali ang motibo, di ba? Mali ang motibo. Ang ending nito, hindi ka nililigawan. Nililigaw ka lang. Okay? Kasi, naranasan ko. Niligaw ako. Kaya, after 3 months, lumabas yung tunay na kulay. Hindi nagtagal ang pagsasama namin. Imagine natin. 3 years akong niligawan, 3 years lumabas ang kulay na kulay. Niligaw ako. Kasi nabudol ako. Amen? Kaya nga, may danger pag mali ang motibo. Kahit sarili natin, pwede tayong maloko. Pwede tayong madaya. Kasi baka pansarili lang o baka may ibang intention. May hidden agenda. Kaya God reminds us. Kasi people judge life by visible action. But the Lord, look what is done. How much is done. Di po ba? God looks deeper. He looks at the motive. Hindi natin maipapakita sa iba yun, pero si Lord nakikita niya yan. Amen. Doon siya nakatingin. Doon siya concerned sa motibo mo. Bakit mo to ginagawa? Paano mo to ginagawa? Diba? Kaya the best thing we can do para maiwasan nating maging improper yung ating action, kasi pwedeng sa una tama yung motibo mo Pero along the way ng paglakad mo, naging mali. Tanungin niyo ako, ba't naging mali? Bakit? Kasi lumayo ka sa word, lumapit ka sa world. Mayos kayo, boy. Okay? At higit sa lahat, hindi nyo alam yan. Diba? Unknowingly yan. Akala mo malapit ka pa kay Lord. Yung pala malayo ka na kasi lumapit ka sa world. Okay? Kaya reminder sa atin ni Lord to. At para maging proper yung action natin, sa what we do natin, ano dapat yung gagawin natin? Ito yung wisdom from the Lord na talagang lagi kong binibitawan sa bawat mensahe ko. Ano to? To listen, to learn, to love, and most of all, to live the Word of God. Ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Ito lang ang tanging daan para magawa natin yung proper action. Amen? Kaya, yung mga nananawa na sa devotion,
magsigasig kayo ngayon. Amen? Dapat yung mga cell group, mas lalo ka pang umaten sa cell group mo. Amen? Pag may mentoring, umaten ka ng mentoring. Pag pag Sunday service, dapat puno tayo dito. Amen? Dapat ganyan ang ginagawa natin. Dapat, sa whatever we do natin, dapat proper action tayo. Remember, a right deed with a wrong motive loses its spiritual beauty. Amen. Uulitin ko, si Lord always measure not only our hands, but our hearts. Amen. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon, motivated tayo. Diba? Ang kailangan ay maging consistent tayo sa pagkakaroon ng right motive sa what we do natin. Amen? Kaya nga sabi dito, and whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Amen? Dapat ganito tayo mga kapatid sa lahat ng gagawin natin. Talagang give thanks to the Lord. At yung gusto ni Lord sa lahat ng what we do natin. Everything we do, dapat with humility, gratitude, and love. Ito po yung proper action. Amen? Diba? Praise God. Kasi what truly counts is not the motive behind it. Kaya dapat lagi tayong babalik sa Diyos. Dapat mahalaga yung whatever we do natin. Dapat ginagawa natin ang lahat para kay Lord. Kasi even good works lose value if the heart is wrong. If the motive is wrong. Kaya nga, ito yung pinaka-essence ng sinasabi ni Paul sa atin. Our small acts done with the right motive carry eternal value. Amen? At ang pinakamaganda sa lahat, alam niyo ba kung ano? Yung proper action natin may proper reward sa Lord. Amen? Palakpan natin si Lord. Hallelujah. Amen? So, eto na po. The last but not the least. The motive of what we do has the pure aim. Ito yung pinaka-essence ng what we do nila. Yung what we do natin. Sabi ni Paul, do it for the glory of God. Amen? So, ang ibig sabihin ni Paul dito, yung all, dapat yung pinaka-aim nila sa all nila, yung bawat aim ng mananampalataya is ano? To glorify God. Amen? Ibig sabihin, ang bawat mananampalataya must show how to glorify God sa lahat ng what we do nila. Amen? To glorify God means to honor, magnify, and reflect God's character. To please Him. Ang tanong, napi-please ba si Lord sa ginagawa natin? Ay, isa lang ang nag-amen. Ibig sabihin yung dito, praise God. Dito! Okay, praise God. Dito naman!
Praise God. So lahat tayo dito, we know na-glorify natin si Lord. Kasi ito yung pure aim natin eh. Our life is meant to be God-centered, not self-centered. Ito yung dapat pinaka-aim natin, yung goal natin, yung ating everything we do, si Lord lang ang maitataas. Ito yung gustong ipaunawa sa atin ni Paul. Ito dapat yung pure aim natin. Kahit napapagod tayo sa pagsiserve, may saya. Diba? Pag na-aim mo yung goal mo, ang saya, diba? So, dapat ito yung pinaka-pure aim natin. Alam natin na may saya sa pagsiserve natin. Ibig sabihin, may saysay ang pagsiserve natin sa Lord. Kasi alam natin mag-glorify siya. Amen? Kasi yung everything na what we do natin become worship. Diba? When it points to Jesus. Kahit ang dami pong pang ginawa. Sabi ko nga, kahit ikaw na lahat nag-umpisa at tumapos ng gawain. Tapos hindi naman para kay Lord. May wrong motive ka. Gusto mo pala glorifying me. Aray mo. Diba? Aray mo yun. Kasi, yung what we do natin, dapat to glorify God. Not to be praised by people. Or self-praise. Dapat laging patungo kay Jesus. Diba? Kaya bago natin gawin yung what we do natin, ask God and ask yourself before doing anything. Will this honor God? Will this reflect Christ? Am I doing this for Him or for me? Am I serving to glorify God? Uulitin ko, delikado. May danger. Kaya dapat back to you. Lagi tayo. Baka kasi ma-back to you ka sa lahat ng ginagawa mo. Magmuni-muni tayo. Time to think. Time to reflect. Tandaan po natin, sa lahat ng what we do natin, tinitingnan ni Lord to. Tinitimbang ni Lord. Amen? Kaya, ulitin ko, magmuni-muni tayo. Time to reflect. Para ano? Para maayos yung motibo sa puso natin. Di ba? Ulitin ko, pag kumakanta ka ba, nag-glorify ko ba si Lord? Pag nagigitara ka, nag-glorify ko ba si Lord? Pag nagsasalita ka, nag-glorify ko ba si Lord? Pag nasa trabaho ka, nag-glorify ko ba si Lord? Pag nagdidesisyon ka, nag-glorify ko ba si Lord? Pag mamimili ka, nag-glorify ko ba si Lord? Sa lahat ng gagawin natin, our pure aim is to glorify God. Kasi yun ang the best thing na magagawa natin sa ating buhay, mananampalataya. Kaya dapat, ang pure aim natin is to exalted God. Maitaas si Lord at maibaba tayo. Amen? Kasi one thing
Pag naitaas mo na ang sarili mo, asa na si Lord sa buhay mo. Amen? That's why, uulitin ko, even ministry can become self-exalting if the motive is wrong. Kaya may danger talaga. Pag hindi tayo naging mapagbantay, naging maingat sa bawat what we do natin, magiging glory me na to. Exaltation na pala sa sarili. Kaya nga, motive matters to God. It's not about being seen, but about exalting God. Amen? As I end, sabi sa Colossians 3:23-25, work willingly at whatever you do, as though you were working for the Lord, rather than for people. Remember that the Lord will give you an inheritance as your reward, and that the Master you are serving is Christ. Amen? Kaya mga kapatid, lahat ng task sa atin, big or small, we should be done sincerely and wholeheartedly sa Lord. Because we serve the Lord our God. We're not doing this for people. Diba? Ito yung, sabi ko nga, kung pwede lang pumunta na ako ng heaven, punta na ako eh. I'm so excited na ma-receive yung reward ni Lord. Amen? Uulitin ko po, yung ultimate reward natin comes from the Lord, not from the people. Kaya, many can do right thing, but not all do it for the right reason. Kaya nga, reflect. Self-reflection. Ano ba yung mga ginagawa ko ngayon? Lahat ba ng ginagawa ko ngayon nakakapagbigay glory kay Lord? At higit sa lahat, let God search our motive. Ipasiyasat natin sa Lord ang puso natin. Ito yung pinaka-the best thing na magagawa natin sa ating buhay. Tandaan po natin, what we do may see people, but what we do is seen by God. And God is calling us today to surrender our rights, our choices, and even our ordinary routines only to God. Kung may anumang bagay na nagdudulot sa atin para gumawa tayo ng maling motibo, idulog natin sa Lord. Ibigay natin sa Lord. And start our day. Gumawa tayo ng tamang motibo dahil tama na ang puso natin. Let us stand and let us pray. Hallelujah, Lord. Once again, we want to thank you, O God, sa message mo today sa amin. Tunay nga po, Lord, na we're here to glorify you alone, to exalt you. Kaya nga po, Lord, salamat sa mensahe mo sa amin sa araw na ito. Today is the day na ipapasayasat namin. Search our heart, O God. Gawin mong malinis at bago ang puso namin. Para, Lord, sa bawat what we do namin,
magawa namin yung tamang motibo. Dahil yung tamang motibo ang maghahatid ng what is proper sa bawat action namin. Kaya nga po, Lord, ngayon pa lamang, alam ko na hinihipo mo na ang puso ng bawat isa sa amin na nandito. Tunay nga po, Lord, na bibigyan mo kami ng bagong puso, malinis, dalisay at purong puso upang, Lord, sa bawat what we do namin, mag-glorify ka. Maraming pong salamat, Panginoon. Uuwi kami na baon-baon namin ang iyong salita na may bagong puso, malinis na puso, na handang gumawa ng lahat to glorify your name. Muli po, Lord, we give you all back the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name I pray. Amen and amen.